Amen. Praise the Lord. God bless you po, mahal na Igsoon. Tayo po natin dumalangin. Praise the Lord. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po namin ginagalang at minamahal ni Evangelista Wildy Estrada Almeda. Maraming salamat po, Diyos. Sa gabing ito, narito kami. Nataglay namin ang kalusugan, kalakasan ng iyong pag-iingat, O Diyos, upang kami sama-samang sumamba, magpuri, magpasalamat sa iyo, Diyos. Maraming salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na binibigay mo sa amin. Sa araw-araw yung pag-iingat, proteksyon, O Diyos, lalo tigit sa dakilang kaligtasan, mahal na Panginoon. At muli narito kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita. Marapatin mo ang bawat sa aming katanggap-tanggap, O Diyos. Lalo tigit ang iyong abang lingkod, gamitin mo kong instrumento. O Diyos, maging pagpapalang daluyan ng espiritual na pagpapala sa mga kapatiran. Alisin niyo po namang sa gabal na hadlang gawa ng kaaway, and bind the power of darkness, doubts, unwillingness, hindrance, confusion. You command you to cast out in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Tayo po ay dadako na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos. At una tigit sa lahat po, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdadakila, pagsamba, paglulhati at mga pagparangal ay tanging lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At tayo po nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. At patuloy natin inaalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang at minamahal na stand pastor Lina C. Almeda, sa kanya pong beloved children, sa kanilang mga mahal sa buhay, at sa lahat natin mga webcast viewers, at sa lahat ng mga kapatiran, at sa inyong lahat, maayong gabi, kanatong tanan. Praise the Lord. Tayo po'y tuloy-tuloy na po mga minamahal, at tayo po'y dadako po sa ating aralin, sa ating pagkikinig ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang banal na kasulatan sa aklat ng Romans, chapter 12, verse 1 and 2. From the book of Romans, chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Roma, Kamaratan 12, ang talatay 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, ibinamanin ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan sa isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya'y inyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi magiba kayo sa pagmamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. At tayo po'y tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Praise the Lord. Sabi po ng banal na kasulatan, because of God's profound mercy in Christ, mga minamahal, sa iba ng believers should willing to offer their bodies to God as a living sacrifice for His honor, glory, and praise. Everybody say amen. So bilang sa kabagan ng Diyos, sabi po ng Biblia, ang mga anak ng Diyos, tayo po ng mga pinili ng mahal na Panginoon, nakatikim ng dakilang kabagan ng Diyos. Everybody say amen. Tayong lahat ay nagtamasa ng abag at biyaya ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, tayo po'y kinahawaan ng Diyos, hinabagan ng Diyos, pinagpala ng mahal na Panginoon. Hindi man tayo karapat-dapat, pero nakita natin gaano ang Diyos kumilos sa buhay natin. Amen. So, therefore, sabi po ng Biblia, kaya nga, mga minamahal, sabi po ni Apostol Pablo, by the mercies of God, by the grace of God, sabi na banal na kasulatan, believers should, mga minamahal, willingly to offer their bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ever say amen? For His glory, honor, and praise. Yung ating katawan ngayon, mga minamahal,
ihalay natin sa Diyos sa natawag na buhay na halad o buhay na sakripisyo. Amen. Ibig sabihin, yung buhay natin ngayon, maminamol dahil yung katawan mo dati bulok na sa sakit, sa karamdaman, yung karamdaman mo noon, wala nang pag-asang gumaling, at yung buhay mo alipin ng kasalanan, maminamahal, at ikaw ay kandidato na sa kapamakan sa impyerno, sabalit kinabagan ka ng Diyos. Ngayon yung buhay mo, ibigay mo naman sa mahal na Panginoon. Amen. Para sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaluwalhatian, at sa kanyang karangalan. Ibigay natin sa mahal na Panginoon yung buhay natin. Huwag nating ipagkait. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Huwag na nating ipagkait yung buhay natin ito. Yung buhay na ito dati, walang kwentang buhay at alipin tayo ng kasalanan. At ikay ay tapon sa impyerno, ang kaluluwa mo'y susunugin sa apoy ng impyerno. Subalit kinabagan tayo ng Diyos. Kaya yung sinasabi ng therefore, kaya nga, amen. Ibig sabihin, sabi po, because of God's pronounced mercy to us, offer your lives, offer your bodies to God, a living sacrifice. And be not conformed to this world. Everybody say amen. Sabi po na ba na kasulatan, mga minamahal, our greatest desire, mga minamahal, should be to live lives of holy worship and devotional or devotion to God. This requires, mga minamahal, separating ourselves from the pattern of this world and pursuing God in holy passion and focus. Even our bodies are to be consecrated to God for a lifetime of worship and service. Everybody say amen. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan, magkaroon tayo ng greatest desire. Dakilang pagnanasa, mga minamahal, ng ating buhay, ibigay natin sa Diyos at tayo po'y sumamba to live a lives of holy worship. Everybody say amen. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na yung pagsamba na hindi yung karumal-dumal na pagsamba. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung holy worship. Everybody say amen. Banal na pagsamba ang inihiling sa atin ng Diyos. Everybody say amen. Yung banal na pagsamba nitong ginagawa natin, mga minamahal, ito yung natawag na holy worship. Everybody say amen. Amen. And devotion to God. Devotion to God. Araw-gabi, yung buhay natin nasa mahal na Panginoon na. Amen. Pagising mo ng umaga, wala ka ng ibang iniisip. Mga minamahal, okay, nagtatrabaho kayo, nag-aaral kayo, mga minamahal, naghahanap buhay kayo. Pero yung devotion ng buhay nyo, hindi na para sa sanlibutan. Everybody say amen. Ang devotion ng buhay natin na sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi po na ba nalang kasulatan, mga minamahal, this requires, mga minamahal, separating, mga minamahal, ourselves from the pattern of this world. Separating ourselves from the pattern of this world. Huwag na tayo makiayon sa takbo ng daigdig na ito. Amen. Kung anong buhay ng meron ang mga tao sa libutan, huwag na natin gayahin. Everybody say amen. Huwag na natin silang awaton ba? Yung kanilang buhay, lifestyle nila, ganun yung buhay nila, yun ang buhay nila kasi hindi sila nakakilala sa mahal na Panginoon. Before, ganun din tayo. Amen. Yung buhay natin, ganun din sa buhay nila nung dati na hindi natin nakikilala ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, separating ourselves from the pattern of this world and pursuing God in holy passion and focus. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, naturuan tayo ng salita ng Diyos. Palapakan natin ang salita ng mahal. Kung hindi tayo naturuan, hindi natin alam ito. Amen. Hindi natin alam ito. Yung buhay natin noon, talagang parang dala-dala ng ihip ng angin. Sa kasalanan, sa bisyo, sa gawaing sanlibutan. Ganun ang buhay natin nung araw. Pero ngayon, nakapokus na tayo. Ever say amen. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. So, pursuing, ibig sabihin, pagsumikapan natin
pursuing, mga minamahal, God in holy passion and focus, mga minamahal. So even our bodies are to be consecrated to God for a lifetime of worship and service. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Ang buhay natin, paggamit na natin sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Ipagamit na natin kung saan kayo ginagamit ng mahal na Panginoon. Ipagamit natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Saan kayo ginagamit? Maminamahal, ipagamit ang inyong buhay sa pagbibigay din. Yan ay pagpapagamit din. Ever say amen. Nagtatrabaho kayo, nag-set aside kayo ng tithes and offering para ibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Kayo nagpapagamit sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Kayo ginagamit sa pagkanta, sa pag-awit, o ano ba nang inyong tungkulin sa loob ng church, o kayo nagsangyaw sa gawas, ginagamit kayo. Ever say amen. So ito po ang ating gagawin, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, consecrated to God for a lifetime of worship and service. Abang buhay tayo, ito na yung buhay natin. Ito na yung buhay natin. Ako, more than 30 years na ako dito. 38 years na ako, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoon. 30 years, mga minamahal worker, araw-gabi, luhod, kanta, araw-gabi. Amen. Pero hindi nakakasawa, ever say amen. Gusto mo bukas lalo mas ayusin mo ang pagpupuri mo sa Diyos. Bukas lalo mo magamanap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. For a lifetime worship and service. Abang buhay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka naman lugi. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Hindi ka man lugi. Hindi ka man lugi dahil malapit sa iyong Diyos. Ever say amen. Kapag humingi ka sa mahal na Panginoon, kahit imposible, gagawin ng mahal na Panginoon. Lugi ka ba niyan? Amen. Kaya ako, mga minamahal, kahit pag maisip ko yung kapatid ko na agaw buhay, 10% mabuhay, kahit ang doktor sabi, 10% chance mabuhay, wala na pag-asang mabuhay yun lumobo na yung katawan, tilaw na yung mata. Hindi na makahinga. Dahil yung capsule sa kanyang atay, meron 2 litrong nana. Paano ka mabuhay nun? Amen. Kahit ang doktor sabi niya, 10%. Chance na mabuhay, 10%. Wala na magawa yung doktor. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, merong magagawa. Ever say amen? Pandemic, cellphone lang. Tawag, sige, wag. Umiyak yung mga kapatid ko, iyakan sila. Sabi ko, huwag kayo malungkot. Sabi ko, naalala ko kasi yung patutuo ng kapatiran sa Manila. Sinishare yung mga labuan sa aking makinig. Pagkatapos, pinabayaan na, sige, patuloy siya. Tumawag yung kapatid niya, umiyak, sabi niya, ba't ka umiyak? Sabi niya, meron akong cancer, nataning ng buhay ko. Ay sabi ng kapatid, praise the Lord. Sabi ng kapatid niya, bakit ka masaya? Bakit ka nag-praise the Lord? Sabi ko, nang mamamatay na ako sa cancer ko. Hindi, kaparaanan ng Diyos yan para lumapit ka sa mahal na Panginoon. Sabi niya, amen. Anong gagawin ko? Sabi ng kapatid, punta ka rito sa Manila. Dumalo ka sa gawain, nagbubudismo. Ngayon, 2 na silang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. So, hindi tayo lugi sa paglilingkod sa Diyos. Tandaan po natin, walang kalugian. Kapag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, hindi tayo maalkansi. Ang inyong mga anak, inyong mga apo, sabi ng banal na kasulatan, ang inyong mga anak, sabi ng, and this blessing shall be upon to them that love me from generation unto generation. Ibig sabihin, ang blessing ng Diyos hanggang sa inyong apo. Ever say amen? Kaya mga napakasarap magtanim. Nagtanim ka ng mabuting bagay, aanik ka ng mabuting bagay. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. So, lifetime. Mga minamahal, lifetime. Hindi lamang 10 taon, 2 taon, baka nagsawa na kayo. Sabi niyo, 2 taon na, pahinga mo na ako. Naka 20 years na ako ngayon, nagpapagamit. Baka magpahinga mo na ako, hindi po. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, consecrated to God for a lifetime of worship and service. Palapakan natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, we are to offer, mga minamahal, our bodies, o itong
as death, mga minamahal, to sin. So, instruments of righteousness and as the temple of the Holy Spirit. Everybody say amen. So sabi po mga naman, we are to offer our bodies as dead to sin. Patay na tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, wala na po yung kasalanan sa atin. Everybody say amen. Ang buhay mo ay patay na sa kasalanan. Nabubuhay ka ngayon para sa katwiran. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Sa iyo ng banal na kasulatan, instruments of righteousness. Instrumento ka ngayon sa katwiran. Ginagamit ka ng mahal na Panginoon. Halimbawa, yung mga tao na isyaran mo, dati sila nasa kasalanan, ishare mo sa kanila yung gospel. Ngayon, nakinabagan sila ng Diyos, nakasama sa paglilingkod. Instrument of righteousness. Sa pagbibigay ninyo, instrument of righteousness. Sa inyong pag-awit, instrument of righteousness. Everybody say amen. As the temple of the Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Gamitin natin ang buhay natin as instruments of righteousness. Gamitin mo ang buhay mo ngayon as instrument of righteousness. Meron kang freedom to choose. Kung asan mo gamitin ang buhay mo, instrument para sa kasalanan o instrument to righteousness. So kung gagamitin mo ang buhay mo para sa instrument of righteousness, the Lord will bless you. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa verse 2, and be not conformed, but be yet transformed. So, si beloved Paul, i-implies nito mga minamahal, ang sabi niya, there is a very real pressure ba to conform to the pattern of this present world, mga minamahal system, and be squeezed into his mold on many different levels. Ang buhay natin kasi tao, talagang resisting, ever see man. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, merong pressure ba na makiayong ka sa libutan? Siyempre, pag makita mo yung sa libutan, napaka-sexy nila, lalo yung mga kabataan. Amen. Amen. Titingnan nyo sayal, ang lapad-lapad. Parang mas maganda ata yung fitting. Kaya nakatago-patago-tago, puputulin yung palda. Paiksi ng kaunti ba? Pinipiting-piting pa. Di ba? So merong pressure, sabi ng Biblia, na to conform the pattern of this present world system. Kaya ang Kristiyano, be alert. Amen. Bantayan po natin. Bakit po? Mga minamahal, medyo mahirap, pero gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ever see, amen? Amen. Huwag tayo makiayon sa daigdig na ito. Kahit tawagin ka pang losyang na hype, walang problema. Amen. Hindi naman silang pinapagandahan natin. Ang mahal na Panginoon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Losyang ka sa kanila, pero angel ka sa harap ng mahal na Panginoon. Ever say, amen. O pag may rapist, unahin sila ng rapist. Amen. Pero tayo naglilingkod sa Diyos. Sabi ng rapist, sorry po, sige po. Hindi po kayo kasali. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Totoo yan, amen. Dahil nasa atin ang himaya, gloria ng mahal na Panginoon. We are the light of the world. Everybody say, amen. Sabi ng Biblia, you are the light of the world. Let your light shine upon men. Amen. That may glorify your Father which is in heaven. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. So meron tinatawag na pressure, mga minamahal, na kailangan, the pressure must be firmly, mga minamahal, resisted by true believers. I-resist natin talaga. Ito yung buhay natin. Talagang firmly, sabi ng Biblia, resisted, mga minamahal, by the true believers. So sabi po ng Biblia, bakit hindi tayo makiayon sa sanlibutan? Ano pong mga reasons, mga minamahal, na ating pong dapat maintindihan, mga minamahal? Because sabi po ng Biblia, mga minamahal, the reason we must, mga minamahal, resist conforming to the present world system is that it is under
tinatawag na Satan's rule. Everybody say amen. The world is under Satan's rule. Ibig sabihin, ang sanlibutan ito ay nasa pagdumala ni Satanas. Everybody say amen. So sabi po ng banal na kasulatan from the book of 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Kindly open your Bible. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believed not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should Second. shine unto them. Amen. Amen. Sige po. IT Palihog, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ikalawang Korinto, Kabanatang 4, ang 34. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mapag-iisip na hindi nagsampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So sabi po ng Biblia, Satan is the ruler of this present world system, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So Satan blinded the mind of the unbelievers, the lost. Amen. So the lost are, sabi ng banal na kasulatan, ang mga nasa kapamakan, blinded by Satan to the reality of their lost and perishing condition and to the truth of the gospel. Sila'y bulag. Si Satanas pala siya ang ruler ng daigdig na ito. Yung mga na hindi naligtas, bulag sila ngayon. Subalit ikaw ay na-open na ang iyong mata. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Why we preach the gospel? Sabi nga ng Biblia. We preach the gospel, mga minamahal, because the unsaved are lost, mga minamahal, and perishing condition to the reality of their loss and to the truth of the gospel. Kaya po mga minamahal, sila'y bulag, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Subalit tayo po ay pinagpala dahil nabuksan yung ating isipan. Everybody say amen. Nabuksan yung ating mata. Sabi ng Biblia, we preach the gospel to open their eyes. Everybody say amen. Para mabuksan yung mata ng mga tao sa magitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang ating ginagalang at minamahal na Evangelista, Wildy Estrada Almeda, nag-ayuno. Hindi basta-basta ang tungkulin ng ginampanan ng ating mahal na pastor, Mamadir. Amen. Hindi basta-basta. Magmula sa pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Ako nandun sa pastoral, baguhan akong worker. Ang ating beloved pastor, Mamadir, laging, kahit nakasakay sa bus, sa may sasakyan, siyempre pag nakasakay sa sasakyan, dapat sightseeing ba? Sige, glingi. Amen. Pero siya, from Manila to Baguio, mga 7 hours ang biyahe namin noon. Puri ng puri. Pakpak ng pakpak silang dalawang mga itong beloved honorable assistant pastor, mapuspos sa loob ng coaster. Damang-damang presensya ng Diyos. Ganon kahirap. Amen. Mga minamahal, talagang walang, ibig sabihin talagang pray without ceasing ba? Ibig sabihin, hindi naman laging nagsalita sa prayer. Yung talagang komunikasyon niya sa Ginoo. Amen. Kaya napakapalad natin. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Walang ibang iglesia ang kagaya nito. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kahapon meron kaming kinasal. Lumapit sa akin yung coordinator nila. Nasa Pentecostal daw sila. Sabi niya, alam mo, sabi niya, iba ang inyo. Amen. Iba ang inyong pagsunod. Nakikita ko sa inyong mga members, kakaiba kayo sa lahat ng Kristiyano. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, kakaiba kayo sa lahat ng mga Christians na aking nakilala. Talagang ibig sabihin, tayo po ay nagliliwanag sa sanlibutan ito. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So the reason we must resist conforming to this present world system because Satan is the ruler of this world's present world. Another thing, sabi po ng banal na kasulatan, and this world, it is built upon
human wisdom and values. Everybody say amen. Ang sanlibutan ito, mga minamahal, was built in human, tinatawag na human wisdom and values. Kaya nga sabi po ng ating pag-aralan noon, if you want to receive the blessings of the kingdom, we must be guided by the ways and values of the Word of God written in the Scriptures. Not in the ways and values of the world. Everybody say amen? So kailangan mag-iba tayo talaga. And this word is built in human wisdom and values. So ang sanlibutan, iba yung takbo ng sanlibutan. Kaya nga hindi tayo maintindihan. Hindi tayo maintindihan dahil hindi nila maunawaan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? And another thing, and upon an unbiblical worldview. Unbiblical worldview. Pag sinabing unbiblical, wala talaga may tugma sa kalooban, sa salita ng Diyos. Unbiblical, hindi nababase sa salita ng Diyos. Kaya nga po ang Jesus Miracle Crusade, tayo po, mga minamahal, makita, mga minamahal, ang ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sabagat tayo po, tagalangit na palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Another thing, the kingdom of Christ is not of this world. Sabi po ng Biblia, this world kingdom is full of darkness, deception, and seduction. Ang daigdig na ito ay napupuno ng kadiliman, ng tinatawag na deception, pandaraya ba, at ng seduction, kahilayan. Everybody say amen. Pinagpala tayo ng Diyos. Kinuha tayo ng Diyos, nilagay tayo sa kanyang gingharian. Everybody say amen. Nasa kaharian na tayo ng Diyos. Ang buhay natin umiikot sa paggawa sa kalooban ng Diyos. Ang buhay natin, mga nakapokus tayo sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Ang ating buhay, instrumento sa katwiran. Tayo ang liwanag ng daigdig na ito. Tayo ang liwanag ng sanlibutan. Everybody say amen. Kaya ang mga Kristiyano, mag-ingat po tayong lahat. Ang ating ang sanlibutan ito'y napupuno ng tinatawag na darkness, deception, and seduction. Worse ang sanlibutan. Everybody say amen. Worst, talagang very worst ang sanlibutan. Noong 1960, 1970, meron na akong isip ba? Mga 1975, mga minamahal, pinanganak ko 1967. So nakikita ko yung mga tao ng Maria Clara pa. Amen. Pag manood ka ng TV noon, nakasayal pa ang mga tao. Amen. Di ba? Mga 1970s. Manonood ka ng mga salida noon, talagang Maria Clara pa. Pero ngayon, manood ka ngayon, nakatupis na. Di ba? Mangati ang iyong mata. Palapakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi ni David, set up your eyes from evil. Everybody say amen. Huwag talagang ituyok, ibabad yung mata. Mga minamahal sa mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Mga minamahal. Ingatan mo yung mata. Huwag mong ilagay ang mata mo sa karumian, sa kasalanan. Everybody say amen. Kaya tayong mga Kristiyano, mga minamahal, imbis na mga kapatiran, mga malalaswa, mga minamahal, manood na tayo ng mga gawain natin, mapandalanginan pa. Sa Ginong Ginoo, palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Magtubo bang faith? Marinig mo yung patotoo? Balik-balikan mo yung mga old testimonies? Napakaganda ng mga patotoo. Everybody say amen? Saan pinanood ko yung sa mga clip ba, yung mga testimony, mga minamahal, talagang mamamangha tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Talagang may Diyos na lumalang sa langit at sa lupa. Amen. Meron talagang Diyos na kumikilos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napakagandang pakinggan, mga minamahal. Tayo po'y tagalangit na, tagapagmana ng buhay na walang gandal, natanumta sa tinuod ng iglesia sa Diyos. Everybody say amen. Kaya sabi mo ng Biblia, mga minamahal, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you know, sabi ng Biblia, what is good and acceptable and perfect will of God. Kaya tayo po'y tinuruan sa tamang salita ng Diyos.
Ginagamit kayo mga kabataan, ginagamit tayo, hindi sayang ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagpapalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Tayo pong lahat ay pumalakpak ng malakas sa mahal na Panginoon. At tayo sunod tumayo sa oras na ito, mga minamahal. Minsan na pa natin kapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Awitin natin ang ating mabait na Diyos, mga minamahal. Offer yourselves a living sacrifice, holy to God, acceptable and holy unto God. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Yes, Lord, hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsika ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y karanasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo bumababa, sa amin laging mananatili. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. O pag-ibig mo'y laging nadarama, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. O sa pagsika ng liwanag, pag-asa'y naghihintay,
Ama, sa oras na ito, mga minamahal, habang nasa ating kalagitnaan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, by the mercies of God, brethren, therefore let us offer ourselves unto God, a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service, and be not conformed to this world, but be ye transformed, sabi ng Biblia, by renewing of your mind, that you know what is that good and perfect and weak, and acceptable before unto God. Praise the Lord. Tayo pong mga minamahal, ibigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Tayo pong magkaisang dumalangin sa oras na ito sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, labis po ng aming taus-pusong pagpasalamat, O Diyos, kami pinili, tinawag mo, Diyos. Hinango mo sa lusak ng kasalanan, binago mo ang aming buhay. Binigyan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo, aming naunawaan ng iyong kalooban. Narito ang aming mga buhay, aming ialay sa iyo, Diyos. Tulungan mo kami makasunod sa iyong kalooban. Gawin mo kaming karapat-dapat, O Diyos. Hallelujah, maging instrumento ng iyong katwiran, O Diyos. Gawin mo kaming banal sa iyong harapan, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat kapatiran, O Diyos. Palakasin mo sila. Amakan mo po kami na hindi kami mawala sa paglilingkod sa iyo, Ama Banal. Hanggang sa huling siningan ng aming buhay. Aming ibibigay ang aming buhay sa mga aming paglingkuran. Mahal na Panginoon, dagdagan mo aming pag-ibig sa iyo. Dagdagan mo aming katapatan sa paglilingkod sa iyo, God. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Iibig ka namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Dalahin ko po, Diyos, pagpalain mo mga kapatiran, mag-isa ka ng mga pangailangan. Lutasin mo mga problema, pagalingin ng mga karamdaman. Iligtas mo rin ang aming mga loved ones, ang saved loved ones namin. Tawagin mo na maglingkod sa iyo. Gamitin mo ang bawat isa sa amin ng aming buhay na ito. Aming ialay upang ipaggamit sa iyo, Diyos. Sa iyong banal na kalooban, gawin mo kaming instrumento sa iyong kapurihan. Pagpalain mo po kaming lahat sa umagang ito, sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Ipatong kamay sa inyong ulo, mga minamahal, at ipong i-cast out yung mga karamdaman. Sige po, hallelujah. Dakila namin Ama, sa unang panalangin namin, beloved Pastor Willie Estrada Almeida, aming sinasawayang lahat ng uri ng mga karamdaman sa oras na ito. In the mighty name of Jesus, sickness cast out, problem be solved, vices begun. In the mighty name of Jesus, lukewarmness cast out, backsliding spirit cast out in the name of Jesus. Hallelujah, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out from us unbelief, cast out anger, hatred, vanity, vain glory, cast out from us in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, bilang pasalamat sa mabait na Diyos. Let's all stand po and let us jump, shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sige po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Para po sa ating mga announcement, praise the Lord, meron pong practice ang ating beloved youth choir after service ngayon po. Dahil bukas po, mga minamahal, meron po ang ating beloved choir, youth, finest, and instrumentalist, meron po tayong assembly. So, meron po tayong bisita. Loobin ng mahal na Panginoon, makasama po natin ang isa sa mga anak ng ating beloved Honorable Pastor and beloved Mama Dir. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, dito po sama-sama yung mga choir members, finest and youth. Tomorrow, mga alas 12, mga minamahal, praise the Lord. So, purihin natin mahal na Panginoon. At Sunday po, huwag po tayong mag-absent. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Yung ating mga beloved youth choir and finest choir, sa dako po ng Sibunga, Toledo, Sibunga, Lapu-Lapu, Danau, at Diloan. Dito po silang lahat. Yung mga youth choir at saka finest choir. Praise the Lord. Okay. So yung pong ating adults choir, appeal po sila mamaya. Kasama po pala yung adults choir, mamaya po. Praise the Lord. Adults choir mamaya. Kasama po yung ating beloved adults choir sa ating pong assembly mamaya dito lang sa San Fernando. Palapakan natin ng mahal na Panginoon. Praise the Lord.
So, wag po tayong ipag-share lang po sa ating mga beloved adult choir na wala po rito. Praise the Lord. So, mamaya po yan, mga minamahal, kaya purihin ng mahal na Panginoon. Kaya iniling po natin yung mga brothers natin, mga youth choir, kung pwede maaga kayo rito. Yung mga nandito sa Cebu, tayo po nandito sa Pitalo. Magdala kayo ng bihisan para tulungan nyo kami maglinis. Amen. Mag-surrounding tayo. Amen. Linisin natin yung mga sagbot-sagbot sa likod, sa harap. I-linisin natin sapagat meron tayong bisitang darating mamaya. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So, yung beloved, mga youth choir, mga finest choir, kung may mo, maga kayo mamaya para magdala ng damit nyo, para bihisan, para magtrabaho tayo muna. Habang maganda po tayo sa ating gaganaping choir assembly. Meeting po yan, praise the Lord, kasama yung beloved instrumentalist. So, purihin ang mahal na Panginoon. So, kasama yung adult choir pala. Mamaya, palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pwede naman kayo magdala ng damit, bihisan, makaligo naman kayo, maraming tubig dito. Amen. So, tulong-tulong tayo maglinis mamaya. Purihin ang mahal na Panginoon. Beloved Youth Choir, Beloved Finest Choir, and Beloved San Fernando Adults Choir, mga minamahal, kasama po kayo sa ating gagawing meeting mamaya. So, purihin ang mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Tayo po idadako na po sa ating closing prayer. Sunday po ang ating worship is then, mga minamahal, bukas ng Sunday, alas 10 meron tayong bisita, kaya magdala kayo ng mga bisita rin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ibigay ko pang pagkakataon sa ating closing prayer sa ating beloved Brother Larry Delbo na dyan. Wala Brother Larry, wala pa yung mag-pray. Praise the Lord. Let us pray po mga minamahal. Dakila naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Kami naglabis nagpapasalamat sa araw na ito na kami dinakumot at pinagpala muli sa araw na ito, Diyos. Salamat sa iyong paglikilos, sa iyong paglangis sa bawat bahagi ng gawain, sa iyong banal at matamis na presensya, sa mga patutuo, sa mga witan ng choir, mga manalot higit sa iyong mga banal na salita, at sa aming pansamantalang pagwawalay. Ingatan mo po ang mga kapatiran sa kanilang pag-uwi, sa pagsakay, sa pagtawid. Ilayo mo sa mga disgrasya, mga aksidente sa daan, para tingin na malulahati sa kanilang mga tahanan, at ibalik kami muli sa mga susunod naming mga gawain. Ito po ang aming samot na langin. In the mighty name of Jesus. Amen. God bless you po, we love in the Lord, but our dearest Jesus loves you. Kung magpalihas po, beloved preachers, palihog, tabangan natong lihas ng mga kaigsunan. Praise the Lord.